Muntik na naman magka part 2 ang Gilas Pilipinas versus Australia Boomers matapos sumiklab ang tensyon kanina. Isang Aussie player ang gigil na banatan si Kevin Kembao, habang si Mike Phillips naudlot ang lipad dahil minalas ang ating pambansang kupunan. Galing tayo sa masakit na pagkatalo sa New Zealand at ngayon Australia naman ang kaharapan. Ang malaking problema, no Justin Brownlee tayo ngayon dahil sa injury. Mabilis ang naging simula ng Australia Boomers sa unang quarter sa pamamagitan ng isang end-one play, ngunit mabilis itong pinulaan ng tres ni Kevin Kembao. Agad naman na nagpatupad ng mahigpit na depensa ang Australia, habang binuhat naman ni Mitch Kirk ang kupunan matapos irehistro ang unang 8 puntos ng Boomers. Muling sumagot si KQ ng isa pang tres, subalit isang malaking run ang pinakawalan ng Australia Boomers sa pamumuno ng NBL superstar na si na nagrehistro ng 4 na sunod-sunod na tres, bagamat nakapunto si Junmar Fajardo para sa Gilas. Natapos ang unang yugto sa score na 14-33 pabor sa Australia. Rumagasa ang Gilas sa pagsisimula ng second quarter, buhay na buhay ang crowd matapos magsalansan ng back-to-back basket si Dwight Ramos. Doon na rin nagsimula magpakita Gilas si The Kraken Junmar Fajardo na naging haligi ng kupunan sa opensa at depensa. Umakot agad si Fajardo ng 6 na puntos, 5 rebound, 2 assist at 2 blocks bago matapos ang blowout run. Gumantiman ng mga atake ang Australian Boomers, hindi hinayaan ni Junmar Fajardo na lumayo ang agwat sa pagtunog ng buzzer para sa halftime. Naitulak ng Gilas ang score sa 27-41, pinaliit ang lamang ng Australia sa 14 points. Sa third quarter, biglang yumanig ang court, lumipad si Mike Phillips para sa isang dambuhalang poster dunk. Grabe ang height. Kaso agad itong sinupalpal ng Boomers ng back-to-back triples at syempre paglalaban ito ng Gilas at Australia. Sino nga ba naman makakalimot sa madugong history nila sa FIBA noon? Mukhang bumalik ang init ng tensyon dahil itong isang player ng Australia tinangkapang banatan si Kevin Kembao. Mabuti na lang at mabilis na naawat at napaghiwalay ang magkabilang kampo. Matapos ang gulo, Mike Phillips niyanig muli ang ring, isa pang nagbabagang dakdak, pero ang naging kalaban na talaga ng Gilas ay ang sarili nilang turnover na mabilis pinarusahan ng Australia. Dagdag malas pa nang ma-injury si JGDL sa pagtatapos ng third quarter, lalong nabaon ang Gilas sa score na 37-63. Pagod, injury at malas ang sumalubong sa Gilas sa final quarter. Umakyat sa 14 ang turnover ng Gilas at matapos mawala si JGDL dahil sa injury, sumunod naman ng mapilayan si Mike Phillips. Under 5 minutes na lang nang bigyan tayo ng pag-asa ng unang tres ni Dwight Ramos. Pero sadya na napakalayo na ng hinahabol, hindi na nagawang makabangon ng Gilas Pilipinas. Isa na namang masakit na pagkatalo para sa bayan.